Hi YouTube, welcome to my channel. So I'm filming my Louis Vuitton collection. So I don't have a lot of Louis Vuitton collection. Pero mag-start tayo sa ang aking earrings. So may isa akong earring from Louis Vuitton. Yan. So parang review, mini review at story ng each item sa aking collection para whatever. So ganyan yung itsura niya. Medyo malaki siya sa ini-expect ko. Okay naman siya. Mahirap siyang tanggalin, pero sabi ng sales lady, sabi niya hindi yan it's not ideal for day-to-day use. Kaso gusto ko siya na, pag gumamit ka ng earring, huwag ka nang papalit-palit. Pero ayaw ko siya pag natutulog ka kasi nakaganon masakit. Malaki kasi siya. Malaki yung earring. Tapos, ang downside niya, pag, di ba nakaganyan siya, pwede siyang magganyan. Mag-upside down. Kaya yun ang ayaw ko sa kanya. Yun lang yung basta-basta natatanggal lang na ordinary style. So, yun. Pero maganda siyang pang-aura lang. Shoes. So, yung slides, nabili ko to pero I use it a lot during summer. I got 6.5 pero size 7 ako. Ang problema sa pagkuha ko ng 6.5 kasi maliit yung paa ko. Sa summer, nagsuswell yung paa ko. So, nung trinay ko kasi sa store, maganda yung 6.5 na fit kaysa sa 7. So, I decided sa 6. Pero, pag nasa labas ka at mainit, nagsuswell yung paa ko. Dito na-adjust. Tapos sa wide fit ko, okay na okay siya. Parang Birkenstock lang. Sa totoo lang, Birkenstock style lang siya. Yun lang ang mistake ko sa nabili ko na to kasi bumili ako ng nag-size down ako kasi cute siya sa paa ko pero pag sa summer umiinit yung paa mo, nagsuswell up. So better to stick sa regular size. So I have one sandals in one shoes. So ito yung shoes ko, matagal ko na itong nabili. Okay, so ito nakuha ko true to size. Ganyan yung loob niya. Tapos meron siyang ganyan, tinatanggal ko lang kasi yun nga, pag nagsuswell yung paa ko, kasi may pagka-wide foot yung paa ko, nagsuswell yung paa ko, sumasakit dito. So, ang trick ko, pag ginagamit ko siya, tinatanggal ko na lang to para hindi masyadong masakit. Pero gustong gusto ko yung gamitin ito pag spring or fall. Kasi leather siya, maganda siya sa akin, saktong-sakto lang, hindi sasakit yung paa ko. Pero pag sa summer, nagsuswell talaga yung paa ko, kaya tinatanggal ko ito. Yun yung trick ko dito. Kaya kung makikita mo ang shoes, gamit na gamit, kasi ang aking luxury ginagamit ko talaga, hindi pang special occasion or something. Ganon. So, yan. Dumi-dumi. So, yan. Pero mas prefer ko siya na gusto na gamitin sa spring at autumn na medyo malamig-lamig kasi hindi nagsuswell yung paa ko. Sa summer, mainit, leather pa siya, nagsuswell yung paa ko. Kaya yung trick ko pag ginagamit ko to, tinatanggal ko yung sole niya. So overall, okay naman siya pero it's white kaya dumihin. Pero maganda siya sa light colors lalo na sa summer. Next sa LG. So meron lang akong dalawa. So yung una, ito yung 6. Lagay ng susi, yun lang. Tapos, yun, pwede kang maglagay ng card dito. Tapos, lagayan yan ng susi. Yun lang ang nakalagay dito. Ito, pwede mong pa-stampan at personalized. Pero, baka gawin ko in the future or ano. Pero hindi ko kasi masyadong ginagamit. Kasi, lumalabas kami sa garage. Nagpipindot lang ako. Hindi talaga sa pintuan kaya hindi ko siya masyadong nagagamit. Pero maganda to pag may susi ka, sa sasakyan, mga ganon sa bahay, whatever, marami kang mailalagay. Tapos maprotektahan yung bag mo sa mga susi. Kaya magandang ilagay sa protection sa bag para hindi magasgasan yung loob ng bag. Kaya yung purpose niya, lagay ng susi para maprotektahan yung bag mo.
Tapos sumunod ang aking currently ginagamit na wallet. Yung Recto Verso wallet. So, ito parang ganyan. Marami namang nalalagay dito. Yan. Mga kung ano-anong card. Yan. Marami kang malalagay na kung ano-anong card na nilalagay ko dito. Personal information ko. So, yan. Marami kang malalagay dyan. Ganyan yung itsura niya. Para secure. Tapos dito, pwede kang maglagay ng pera. Kaso walang pera to. Meron. May piso pag nag-grocery ka, minsan yung shopping cart, kailangan mong lagyan ng coin. Kaya yan. So, 4 card slots. So, yun lang. Yan ang aking card. 4 card slots. 4 card slots lang. Tapos, daily use ko to na ginagamit. Medyo, nakikita mo na yung wear and tear dito. Yan. Medyo nag-aano na siya, nangingitim. Tapos ito, nagtataka ako kung paano to buksan. Talagang pinaghirapan ko at yun pala, iganon mo lang. Medyo ipababa mo siya. Yan. Tapos hilain mo ganon. Kasi iniisip ko hindi naman napupush na ganon. Medyo ipababa mo yung ganon. Tapos ganyan siya. Pag i-clip mo sa mga bag mo, may iba kasing bag na may clip-on sa loob, kaya i-ano mo para hindi na tatanggal. Pero mas maganda yung, hindi ko alam kung bakit magkaiba yung itong zipper, iba yung quality nito. Mas maganda yung quality nito kaysa sa zipper. Ito nangingitim at nagtatarnish whatever. Ito maganda pa yung quality niya. Ito ang laging nagaganon. So, that's that. Ito, toiletry pouch ito. Lagayan ng makeup, hindi siya bag. Pwede mong gamitin na bag, whatever, pero toiletry pouch na anong pa. Tapos gumawa ako ng video na ito niya, kaso hindi ko alam, na-delete ko ata yung paggawa ko ng ganito niya kasi ito madilim. Ayun, hindi mo nakikita yung laman. Kaya nilagyan ko ng lining. Ayun, nakahalatang, nilagyan ko siya ng makeup, tapos nilagyan ko ng lining niya na ganito, para makikita kasi maitim siya, hindi mo makikita yung laman. Pero kung ma-makeup ka at marami kang makeup pa something, maano to, maganda para sa'yo. Pero sa akin na konti lang ang makeup, it's too big. Kaya kung ano-ano na lang nilalagay ko. Pero maganda siyang nakalagay lang sa vanity. Tapos yung pagka-green niya, kaya ito yung nakuha ko na style kasi meron yung plain lang, pero mas gusto ko yung green nito. Kaya yun. Ganon, tapos ganon lang. Malaki ito. Yun, may magnetic siya dyan. Kaya kung i-close mo, ganon. Ganyan yung loob niya pag nandun yung felt. Kasi para makikita mo yung laman. And then, mapunta na tayo sa bag. Meron lang akong 5 bags. Laki ng dust bag. Yan, may personalized pa ako. So, ito ang pinaka-first ko na bag. So, meron akong video nito, story niya, na noong nag-work ako ng 2 jobs, pero before ako nag-quit ng aking job, bumili muna ako ng bag bago nag-quit. Ganon. Tapos yun, sa so Grace, ang pangalan nito, Grace Fall MM yung size. Tapos, pumunta ako sa website and then, ito ang nagustuhan ko na bag. Kasi, yan. Ganyan lang siya. Shoulder bag style. Pero malaki. Pero pag meron kasi akong, nito. Ito. Laman. Pero pag ginagamit ko yung bag, actually, pag ginagamit ko yung bag, kasi kung gagamitin mo yung bag naman na ito, marami kang ilalaman. Shoulder bag lang talaga siya. Yan. So, yan.
Tapos may red interior lining. Ito yung Damier Azur. Tapos meron siyang ganyan. Pag nagpa-personalize ka sa ganito, hindi mo na pwedeng ibalik pag nakuha mo ng bago. So, ganyan. Ito yung first bag ko sa Louis Vuitton. Parang ito ang nagpaparemind sa akin sa aking job na yan. So, by the way, itong collection ko, na-collect ko over 10 years na nandito ako sa Canada. Ganon. Nalagay ko tong ito, parang palaman lang para hindi siya ma-deform. Kasi, hobo style na bag, kaya ganyan. Kaya pag may ano siya, may bag shaper, o diba? Ganyan. Yan, nakikita ko yung bag shaper. Yung bag shaper na yun, nakuha ko lang sa Amazon. So, ganyan yung itsura niya pag may shaper. My next bag is ito. Pina-personalize ko na rin siya. Ito yung isa sa mga classic bag ng Louis Vuitton. Hindi ko alam na classic bag ito ng Louis Vuitton kasi hindi naman ako marunong sa history ng Louis Vuitton. Nung bumili lang ako, kaya ako sinerch kung ano. Speedy Bandolier 25 yung size niya, and then yun na. Ganyan ko na ang shaper kasi yung itsura na niya ganyan. Tapos pag ibenta nila sa'yo, naka-fold ito na ganun eh. Ganon. Nung pagbukas ko, nagulat ako. Ay, ganon. So, ganyan siya. Very lightweight ito. Marami kang malalaman. Ang pinoproblema ng iba yung ito. Yung ano ng Bovali. Tapos may ano pa. Ang nilalagay ko lang na shaper niya, ito, inalalagay ko sa base para hindi siya magmukhang slouch. Kasi pwede siyang maganyan. Pero kaya nilalagay ko lang na ganito. Nung nag-aral ako ng Bovali, nag-enroll ako. Kaya meron ako nito. Nilalagay ko na ganyan para maganda yung base niya. And top handle. And then crossbody. Diba? Pwedeng shoulder bag. Pwedeng crossbody. Top handle na ganyan. Nag-try ako dito sa store. Na-try ko ang size 25 tsaka 30. Ito ang maganda sa aking frame. Tapos may video pala ako ng story nito. Ng bag na to. So, it started nung nag-work ako sa Hong Kong. I-link ko yung video ng ginawa ko, matagal na, sa description para alam niyo yung kwento na to. So, next bag is this one, Louis Vuitton Passy. So, ganyan siya. Meron din akong video nito. I-link ko lahat sa description. Tapos, ganyan siya. Gustong-gusto ko yung ganito. Tapos, ganyan yung loob niya. Ganito ko i-store yung mga bag ko. May laman-laman. Tapos, yan. May compartment dyan. Meron din dyan. Sili ka lang to. Meron dyan. Tapos, ito. Kaya kung gusto mong makita yung what fits, mga ganon, meron din akong video. Mga comparison, whatever. Tapos, microfiber lining. So, yun. Tapos yung likod niya, meron kang lagayan dito na ano. Yan. Tapos yung ilalim, yan. Tapos, ganyan siya. Saktong-sakto lang sa frame ko. Hindi masyadong mataas na ganyan. Hindi rin. Ito yung pinakagustong length na gusto kong length ng bag ko. Ito ang pinaka-cons na bag na to, yung ito. Yung ito niya. Kasi it's not adjustable. Kaya kung pag matangkad ka, yan. Ako 5 feet lang, sakto na to.
So next, it's my only leather bag and my most used. Ang problema, in-stop ko na siyang gamitin kasi yun ang problema sa Louis Vuitton. Ang leather nila, mas maganda pa yung kaya mas sikat yung canvas ng Louis Vuitton kasi ang canvas hindi mas naglalast long. Ito hindi masyado. Kaya makikita mo yung edges niya, makikita mo na yung signs of wear and tear niya. Kaya yun. Sabi nila signs of wear and tear sa store. Kasi sabi ko, pumunta ako, tinanong ko kung may spa sila. Hindi. Wala. Kaya, you know, isa rin ito ang disappointment dito sa bag na to. Kaya kahit gusto kong bumili ng leather bag nila, na-disappoint ako dahil doon sa wear and tear na yon. So, you know, mas okay pa yung canvas. Hindi, walang problema. Kaya may personalized din ako na ganyan. Tapos ito ang engraving na meron sila. Chinese engraving. Ang meaning ata nito, blessing. Blessing? Yeah. Kasi noong nabili ko to, kabibili lang namin ng bahay. Tapos medyo may natira akong pera. Gusto kong bumili ng bag. Kaya yun. Kaya nung sinabi nila na ito ang mga engraving na meron kami, pinili ko ang blessing. So, as usual, meron akong palaman yan. Kaya nilagyan ko ng palaman kasi hindi ko na siya masyadong ginagamit. So, may yellow, anong tawag nila dito? Saffron? Hindi ko alam ang tawag nila sa pagka-yellow na to. Tapos yun, may isa siyang packet dyan. Ang gustong-gusto ko to, sakto lang. Kahit makikita mo kasi na maliit na siya na bag, marami kang malalaman nito. Parang deceiving yung size niya. It's a small bag, pero marami kang malalaman. Tsaka ang cute niya, tapos black top. Pero yun nga, ano siya, hindi ko alam kung paano i-repair. So, kung may tips kayo paano i-leather condition yan, whatever, mag-comment kayo. Tapos, isa pang problema dito, hindi adjustable. Ganyan lang siya. Yun. Hindi adjustable ito, kaya, tapos yung ano niya nalalagay dyan. Hindi adjustable ito, kaya kung gagamitin mo, gustong-gusto ko itong ginagamit ito sa winter. Okay naman ito. Okay naman siya sa height ko. Gustong-gusto kong itong ginagamit sa winter kasi black. So, isa rin to sa classic ng Louis Vuitton. Alma BB yung size niya, BB, kasi may nano na rin sila ngayon. BB, MM, tsaka may GM ata. Pero yun yung mga walang crossbody, pang ganun lang. Bibili siguro ako ng next ko na bag, ganito rin na style. And last but not the least, bag ko, na lagi ko nang ginagamit ngayon kasi na-stop na yung Alma ko na ginagamit. Ito, parang kakaiba siya. Nagustuhan ko siya kasi kakaiba yung design niya. Hindi karamihan merong ganito. Tsaka yun, dalawa yung shoulder strap. Ito adjustable din. Ito pwede mong tanggalin. And iba yung hook nilang dalawa. Tapos, slap closure. I-push mo lang ito and then yan, magbubukas na yan. Kaya hindi dudukutin. Ang problema, it's very small. Pero hindi ako ma-bitmit ng kung ano-ano, marami na ganito. Kaya yun. Meron din akong video at shorts kung gusto niyong panoorin. I'll link in the description down below. Pero yeah, ganyan. Ganyan lang siya. Kakaiba at so, ganyan siya. And then, tapos crossbody na ganito. Tapos, kaso kailangan mo nga lang ilipat ito sa taas niya. Kasi, yan. Pero usually, noong ginagamit ko naman ito, hindi siya naggaganon. Ever siyang nagganon, nakabalance yung ito.
Kaya pag gagamitin mo at iiwanan mo lang na ganyan, hindi siya sumasayaw na ganun. It stays how it is. Ganun. Hindi siya sumasayaw na nag-flip over na ganun. Nakabalance talaga yung ito niya. So, yan. So, thank you so much for watching. Kung may question kayo sa mga bag, pwede akong gumawa ng review or meron na ata akong mga nagawang review each of the bag or accessory. Pwede kayong mag-comment. Ang haba-haba ng ginawa kong video. Sana napanood nyo hanggang dito. Thank you so much for watching.